Nakasisiguro ka ba sa plano ito, Lucia? Hindi ba masyado itong mapanganib? O ba akong nag-aalala sa iyo? Magmula nang itatag natin ang kilusang ito, ay alam mong para na rin nating ibinaon sa lupa ang isa nating mga paakaliya. Tama siya, Kalia. Walang lugar ang pangamba para sa atin. Kaya't ang mabuti pa ay ako na lamang ang papasok sa kuta ng kalaban upang magmanman. Ganoon ba? Kung gayon ay sasamahan na lamang kita. Paumanhin sa aking pangabala. Nais ko lamang magtanong. Sino ka? Ano ang iyong pakay? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na tumapak sa aming teritoryo? Nais mo bang mamatay? Maghihingi ka sa iyong tinuturan. Wala akong balak na masama. At hindi rin ako espiyan ako sino man. Ako si Stefano de Flores. At nais kong malaman kung kayo ba ang miyembro ng kalusan laban sa mga Espanyol. Kalumapit sa kanya, Lucia. Masyadong mapanganib. Tama. Baka isa siya sa mga espiya. At ano kung kami nga? Sa iyong wangis at kasuotan ay hindi may pagkakailang isa ka sa mga mapang-abusong dayo. O kung hindi man, ay siguradong isa ka sa nakikinabang sa kanila. Siya ba ang inyong tagapanguno? Isang babaeng Pinoy? Tinidin? Huwag kang gagalaw! Ano man ang iyong pakay ay hindi ko na pala nais na marinig. Espiya ka man o pinadala ng kung sino man ay hindi na yun mahalaga. Marami na ang sumubok na makapagkasundo sa amin upang buwagin na ang aming kilusan at tigilan na ang nais naming pag-aaklas. Wala ako ni sino mang pinakinggan dahil hindi hamak na mas matindi ang kagustuhan naming makalaya ang bayan mula sa mga dayuhan. Kaya mabuti pa'y umalis ka na sapagkat wala ako ni katiting na paghahangad na magkaroon ng kaugnayan sa isa sa mga malalaking problema ng bansa. Tama ang iyong narinig. Ikaw at ang iyong mga kauri ang isa sa mga dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay wala pa rin pag-unlad ang ating bayan sapagkat wala kayong inisip kung hindi ang inyong mga sarili na dahil hindi naman kayong naiipit sa ilalim ay wala na kayong kagustuhan pang magkaroon ng pagbabago. Nakasusuka ang iyong mga kauri. Intindihan ko yung malabis na gusto kong magkaroon ng pagbabago. Ako man hinahangad din yun para sa ating minamahal na bayan. Kung kaya't ako ay naparito sapagkat nais kong umanip sa inyong kalisan. Kahibangan! Narinig niyo ba ang kanyang tinuran? Nais niya raw umanib sa ating kilusan. At sa iyong palagay ay tatanggap kami ng mga kagaya mo. Hindi ako titigil hanggat hindi mo ako pinahintulutang umanip sa inyo. Hangal! Hindi mo ba nalalaman kung nakaninong lupain ka nakatayo sa mga oras na ito? Ano yun sa inyong lupain ito? Rapat lamang pala na ako'y bumalik hanggang sa ako'y tuluyang matanggap. Hindi. Hindi naman kasi kami kasing yaman niyo upang magkaroon ng ganito kalawak na ari-arian. Kaya kung nais mong bumalik ay bahala ka at pagurin mo ang iyong sarili para lamang sa wala. Mga kasama, halina kayo. Huwag ka nang magtangkapang sundan ng aming pinuno. Kung narinig mo naman si Andres, huwag ka nang sumunod kung kanyang may kalagyan ka. Kakaibang dalaga. Halina. Wari ko ay, kitagal naman ang iyong Kuya Stepan. Huwag kang mag-alala, ate. Nakasisiguro akong matutuwa ang Kuya Stefano sapagkat ikaw ang kanyang unang makikita. Oh, nariyan na pala ang iyong hinihintay. Magandang araw, Kuya Stefano. Magandang araw din. Stefan, kitagal kong naghintay sa'yo. Saan ka ba nanggaling? Pasensya na, Helen. Meron lamang akong dinaanan. Bakit hindi pa kayo pumapasok sa loob? Hinintay talaga kita dahil nais kong ako ang iyong unang makita mula sa pagbabalik mo sa Espanya. At sino naman ang tila lubhang napaka-importanteng taong nauna mo pang dinaanan kaysa ang umuwi ka rin? Sasabihin ko sa iyo kung ikaw ay mangangakong pananatilihin itong lihim. Oo naman. Helena, mabuti pa ay mauna kang sa loob. At tila maibubunyag sa akin ng iyong Kuya Stefan. Sige po, ate. Mauna na po ako sa loob, kuya. Ano naman itong nais mong ibunyag, Stefano? Wari ko ay lubha itong napakalaga. Lubha talagang mahalaga, Helen. Sapagkat sa aking palagay, nakita ko ng babaeng nakatadhana para sa akin. Totoo ba yan? At sino naman ang dilag nito? Wari ko ay lubha siyang mayumi at napakarikip upang mabighani ka ng ganito. Marikit, siyang tunay. Hindi lamang ako nakakasigurado sa Mayumi. Isa siyang matapang at kahangahangang dilag, Helen. Sino ang dilag na ito, Stefano? Hindi ko pa nakukuha ang kanyang ngalan, ngunit sisiguraduhin kong hindi lamang ako mahuhumaling sa aming dalawa. Mag-iingat ka, Stefano.
Hindi mo pa man siya lubusang kilala. Ni hindi mo nga batid ang kanyang ngalan. Paano kung masama pala siyang tao at may balak siyang hindi maganda para sa iyo? Kung ganoon eh, siya ang pinakamagandang masamang taong aking nakilala. Halika na, Helen. Masok tayo sa loob sapagkat nag-aantay na si Ina. Tigilan mo nga ang kasusunod sa akin. Tanggapin mo na kasi ako sa inyong pinusahan. Ngunit sinabi ko na hindi ko nais na magkaroon ng kahit na ano pang kaugnayan sa iyo. Siya! Gusto na, Estefano! Ano pa ba ang iyong nais? Hindi ba pinahintulutan na nga kitang umanib sa aming kilusan? Ngunit, hindi mo pa ako pinahintulotang pumasok sa iyong buhay. Manahimik ka nga! Ayoko nang makarinig pa ng ganyan mula sa iyo, ha? Siya! Siya! Saan mo na naman kinuha ang bulaklak na ito? Nitas ko ang pinakamagandang bulaklak. Sa atin ang aking ina. Ngunit sinabi ko nang hindi maaari ang iyong nais, kaya tigilan mo na ang panliligaw pa sa akin. Nita mo, Gusto na, Estefano. magagawa. Ikaw ay talikuran, talaga sa kapamakan, Lucia. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Estefano. Alam kong hindi mo iyan magagawa kailanman. Pinahahalagahan ko ang tiwala mo yan, Lucia. At iyan nga ang ugat ng aking mga pangamba. Sapagkat magmula nang pumasok ako sa kilusan ay alam ko na ang anumang maaaring kahinatnan ko. Ngunit iba na ang sitwasyon ngayon sapagkat mayroon na akong ikaw. Lucia, ano man ang mangyari, hindi ko lilisanin ang iyong tabi. Kakatakot man eh. Lagi mong tatandaan na ginagawa natin ito para sa tama. Mahal kita, Lucia. Gagawin ko ang lahat kung panatilihan ang kaligtasan. Mahal na mahal din kita, Estefano. At iyan nga ang ugat ng aking mga pangamba. Sapagkat anuman ang mangyari sa iyo ay hindi ko kakayanin iyon. Hindi ko kakayanin ang mawalay sa iyo. Temas porque yo estoy contigo. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Hindi tayo kailanman magkakahiwalay. Ahora que estoy aquí. De nada nos podrá separar. Te amo. Mi amor. Ang ganda na po ng inyong hardin, Doña Anastasia. Sa iyong tulong, Leonor, mas lalo pa natin itong palalaguin. Ina! Estefano, anak! Saan ka ba nagtungot? Bakit tila ikay hapong-hapo? Ina, ang totoo niyan eh. Inaisa na ako ibahagi sa iyo. Naku, nananabik din tuloy ako na yan ay marinig. Halika't tayo maupo. Ina, ang totoo niyan eh. Meron na akong iniibig. Tunay nga. Oo, Ina. At lubhang napakaganda. Siguradong inyo rin siyang maibigan. Kung gano'n ay madali ka't imbitahan siyang maghapunan dito sa ating tahanan. Ngunit, Ina, ayaw ko siyang madaliin. Kung gano'n ay maaari ko man lamang bang malaman kung ano ang kanyang ngalan? Saan ka siya nagwala at matagal na ba siyang may ugnayan sa ating pamilya? Hindi po, Ina. Kakakilala lamang po namin at wala rin siyang pamilya. Ngunit, lumaki siyang mabuti at marunong manindigan sa tama. Mabuti naman kung gano'n. Ano ba ang kanyang ngalan?
Lucia po, ina. Maria Lucia San Lorenzo. Ano, yung winika? Ulitin mo nga ang pangalang iyong binanggit. Maria Lucia San Lorenzo? Hindi ka na makikipagkita mula ngayon sa babaeng iyon, Stefano. Ngunit ina! Gusto na! Hindi ko na isa nakikipagkita ka sa babaeng tulad niya. Simula ngayon ay si Helena ang iyong iibigin. Bakit bigla niyo lamang sisingit si Helen sa usapan? Alam niyo naman na, alos magkapatid lamang ang turingan naming dalawa. At higit sa lahat, hindi ko matuturuan ang aking puso sa kung sino ang aking ibigin. Dahil iyon ang nararapat ni Stefano. Simula ngayon ay si Helena ang iyong kikitain, siya ang iyong iibigin. Maliwanag ba? Hindi mo ba kayo kinikilabutan sa inyong tinuturan? Huwag mo akong pagtataasan ng tinig, Stefano. Baka nakalilimutan mong ako ang iyong ina at anumang sabihin ko ay iyong susundin. Maliwanag ba? Paumanhin na. Hindi ko mapagbibigyan ng inyong kahilingan. Sapagkat bakit kung hindi makatwiran? Stefano! Stefano! Doña Ana! Ayos lang mo ba kayo, Doña? Bakit ganun, Lenore? Bakit ang batang iyon pa? Dahan-dahan po kayong tumayo at kayo aking aalalayan patungo sa inyong silid. Alam mo, hindi ito maaari, Lenore. Isa itong malaking kamalian. Batid ko ang inyong mga pag-aalala. Ngunit ang mabuti pa ay magpahinga na muna kayo. Hindi makabubuti sa inyong kalagayan na mag-isip. Ate, huwag na kaya tayo tumuloy. Hindi naman natin kilala ang taong ating kikitain. Paano nalaman kung tayo ay mapahamak? Hali naman nahingi ka nga. Huwag ka masyado matatakotin. Subalit ate, Hindi tayo nagmanman ng ilang linggo para lang sa wala. Nais kong tuluyan na siyang mailayo kay Stefan. Ano ang inyong kailangan sa amin? At tila, kay lakas ng inyong loob na makipagkita sa mag-aaklas na katulad ko. Hindi ba kayo natatakot sa akin, mga binibini? Wala lang kasi hindi sa akin. Kundi ang tunay niyang mawala ng pag-asa sa akin. At batid kong hindi ka nalalayo sa akin. Ano man, ang iyong nasa isip ay wala akong balak makipag-alyansa sa iyo. Hindi ko kailanman nilalagay sa kapamakan si Lucia. Ipinapakako kong hindi siya mapapahamak. Basta, tulungan mo lang ako sa akin naman. Gaya ng aking naunang tinuran. Hindi ako makikipagsabwatan sa iyo. Hindi lang ang kanyang kaligayahan ang aking pinahalagahan. Gayon din ang kanyang kaligtasan. Ngunit, paano yung sariling kasiyahan? Huwag kang magpili. Mapapasakin si Stefano at ikaw nang bahala sa Ano ang iyong plano? Sa iyong palagay ay maibigan kaya ni Stefano ang aking munting handog? Wala siyang di maibigan kung ito ay mula sa iyo, Lucia. Kaya mabuti pa ay, tigilan mo na ang iyong pagkabahala sa mga bagay na wala namang saysay. Umanhin, hindi ko lamang mapigilan ang aking mga agam-agam. Sino kayo? Ikaw mo ang lumipit kung ayaw mo madamay! Tulang! Tulang! Lucia! Lucia! Tulang! Sinong nariyan? Anong kailangan niyo sa akin? akin kitang pakakawalan kung ibabalik mo ang nararapat sa akin. Ano ba ang iyong ibig sabihin? Wala akong inaagaw na hindi ko pagmamay-ari. Wala! Inagawan mo ako! Ang tagal kong naghintay, taon ng aking pinilang tapos ay ano? Ikaw lang mapapakasal sa kanya. Sino ba ang iyong tinutukoy? Ano ang iyong tinuturan? Tama na yan! Alam mo ba kung bakit ka naririto, Binibini? Yan ay dahil sa pinakamamahal mong si Stefano. Siya ang nagsuplong sa'yo sa amin. Hindi! Mga sinungaling kayo! Hindi ang magagawa sa akin ni Stefano! Ngunit kanya nang nagawa. Kaya nga ikaw ay naririto ngayon. Kaya ang mabuti pa, layuan mo na siya. Hindi ko gagawin yan. Hindi ko lalayuan si Stefano! Hangal! Anong nais mo pati ang iyong mga kaapi ay may dakip din ng mga Espanyol. Sino ba kayo? Ano bang kailangan niyo sa akin? Hindi ko lalayuan si Stefano dahil nangako siya! Walang saysay ang mga pangako, Lucia. Bitawan mo ako! Gumising ka sa iyong kaibangan. Meron pa riyan na iibigin ka ng gusto at hindi ka ipapahamak tulad nito! Lucia? Lucia, aking mahal, gumising ka. Sabihin mo lang na iyon na siyang lalayuan ay agad kitang papakawalan mula sa iyong pagkakagapos. Ako na lang! Ako ang bahala sa iyo.
mamahalin kita ng lubos at higit kaysa sa pagmamahal na mabibigay ng Stepanong yun. Andres, tara na! Hindi! Tara na! Mahuli na nila tayo! Tara na! Dito. Madali. Lucia! Lucia! Lucia, amor, gumising! Lucia! Amor, gumising ka! Lucia! Amor, gumising ka! Lucia! Hindi ko na alam ang aking gagawin din, Lord. Pakiramdam ko'y masisiraan ako ng bait dahil hindi marunong makinig si Stefano. Ang mabuti pa sabihin niyo na lamang sa kanya ang buong katotohanan. Nang sa gayon ay makapag-isip-isip naman siya. Isa pa may karapatan din ng Ginoo malaman ang buong katotohanan. Ano ang dapat kong malaman? Stefano, anak, Ano ang hindi ko pa nalalaman, Ina? na magkapatid kayo ni Lucia. Ano? Anak, sa labas ng iyong ama, ang babae kinuhumalingan mo sa ngayon. Sa iyo bang palagay ay hindi ko nais na makita kang masaya sa piling na babae na iyong minamahal? Hindi ako tumingin sa estado ng pamumuhay kay Nanay Stefano. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ko siya matanggap para sa iyo ay dahil magkapatid kayo sa ama. Iisa ang tugon na nananaytay sa inyong mga katawan. No puede ser. Yo no le creo. Yan ang totoo! Hindi si Kay Stefano! Gusto na ang iyong kaibangan! Por favor, cuéntame la verdad, por favor. Alam kong mahirap itong tanggapin, ngunit ito ang totoo. Hindi ko kaya manood lamang habang nakikita ko nanguhulog ang loob ko sa babae niyo. No puede ser. ¿Cómo puede ser? Lucia, huwag na tayong tumuloy. At bakit hindi? Sapagkat hindi pa naghihilom ang iyong mga sugat. Sa tingin mo, pagkatapos ng aking mga nalaman ay maghihilom ako. Kagigising ko lamang at ito ang balitang aking bubungahan. Malabis na ang kanyang kataksilan. Hindi pa ba sapat na inilagay niya ang buong kilusan sa kapahamakan? Ngayon ay malalaman kong makikipag-isang dibdib siya sa iba. Bakit? Stefan! Hindi niya dapat malaman ang sikretong ito. Ano man ang mangyari, ibabaon natin sa hukay ang sikretong ito na liwanag ba, Leonor? Opo, Doña Anastasia. Sigurado akong hindi ako mapapatawad ng aking anak sa aking nagawa. Kasi siguro ho ba kayong hindi anak ng Don ang binibining iyon? Sigurado ako noon na naman ang pagtataksil ng aking asawang babaeng yun. Ngunit ngayon alam ko na ang katotohanan. Walang ugnayan sa dugo ang aking anak at asawa sa babaeng iyon. Totoo ba ang aking narinig? Stefano, ano ka ba nariyan? Sagutin mo ko, Ina. Totoo ba na hindi kami magkapatid ni Lucia sa ama? Anak, patawarin mo ako. Buong akala ko eh. Patawarin? Bakit, Ina? Bakit nagawa mo sirain ang buhay ng iyong anak? Patawarin mo ako, anak. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Patawarin? Bakit? Magagawa ba niya ibalik ang tiwala at pagmamahal ni Lucia na aking sinira? Hina! Stefano, ano nangyayari? Sugot ka ba nila? Batid mo ba ang buong katotohanan? Ano ba ibig ko sabihin, Stefano? Bitawan mo ako! Nasasaktan ako. Alam mo ba ang lahat, Helen? Sagutin mo ako! Bakit niya? Salita kaya, Rina. Anong alam niyo? Paumanin natin. Ngunit hindi na ako pinapatulog ng aking konsensya. Hindi batid ng kanya alam ang katotohanan. Ngunit batid ni Ate Helen. Simula umpisa pa lamang. At ginamit niya yun upang may kasal kayo. Niloko niyo ako. Niloko mo ako! Dahil mahal kita! Mahal kita, Stefano. At hindi ko kakayahin kung sa iba ka lang magkakagusto. Bakit hindi
naman ako. Bakit siya pa? Na hindi mo lubosang kilala? Bakit ako? Simula pa sa kapos ko sa'yo. Sugid na nangihibig sa'yo. Bakit hindi mo ako magawang mahal ni Stefano? Ano bang nakita mo sa kanya na hindi mo nakita sa akin? Hindi niya gagawin sa akin ano yung ginawa Helen. Pakasarili ang pagmamahal na meron ka. Sa sarili pagmamahal mo lamang ang iyong iniisip. Hindi mo ako iniisip! Pagbigyan mo ko ng pagkakayos. Pagbigyan mo. Pareho kayo. Sinira niyo ang buhay ko. Ano man ang mangyari ay palagi ako nakasuporta sa iyo. Kaya, piliin mo ang ano mang magpapasaya sa iyo, Lucia. Hindi pa tapos ang ating laban, Dalia. Hindi pa tayo tuluyang malaya. Palayain mo muna ang iyong sarili sa sakit at saka nating tulungang lumaya ang bayan. Lucia, Anong ginagawa mo? kaya pakiusap, pakinggan mo muna ako. Umalis ka na. Ayaw kitang makita. Lucia, pakiusap. Niloloko ka? Ano? Saya ka na ba? Labis ang panlilinlang na ginawa mo sa akin. Hindi pa ba sapat na inilagay mo ang buong kilusan sa kapahamakan? Ngayon ay malalaman ko na nakipag-isang dibdib ka sa iba. Nilinlang mo lamang ako. Kakamali ka. Pinaibig at pagkatapos ay Kailan ng siniplong ang ating kilusan. Hindi ko yun magagawa sa'yo. sa tingin mo ay maniniwala pa ako sa iyo pagkatapos ng lahat ng iyong ginawa. Minsan mo na rin winika na ako ay mahal mo, ngunit anong ginawa mo? Nagpakasal ka sa ibang babae, iyan ba? Ang mga salitang nais mong paniwalaan ko, ang pag-ibig na nais mong panghawakan ko, iyan ba? Sumagot ka! Pinaniwala nila ako sa kasinungalingan nila. Pinaniwala nila akong ano yung pag-ibigin nating dalawa. At naniwala ka naman. Sapagkat mababaw ang iyong pag-ibig, Estefano. Makasarili ka. Iniwan mo akong mag-isa sa dilim at hinayaang mga sa kawalan. Pinagkaitan mo ako ng pagkakataon na magdesisyon para sa ating dalawa. Ilimot mo. Nakabilang ako sa relasyong ating binuo at nais mong patawarin kita. Tawarin mo. Walang kapatawaran ang iyong ginawa. Pinaniwala nila akong magkapatid tayo sa ama. Ano ang iyong winika? Hindi ko ginustong pakasalan si Helen. Ngunit, may lamang nakikita kong paraan upang tuluyan ka mapalayo sa akin. Ayan ka na naman eh. Hindi mo ginusto, hindi mo sinadya, ngunit ginawa mo pa rin, kaya bakit hindi mo na lamang panindigan kung ganoon? Dahil hindi ko kaya. Lalo na ngayon, nalaman ko na ang buong katotohanan. Patawarin mo ko. Bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Umalis tayo rito. Magpakalayo-layo. Naririnig mo ba ang iyong sarili? Bitawan mo ako at umalis ka na. Umalik ka na sa iyong kabiyak. Sapagkat ako may hindi ko na naising tumatakbo pa sa kandungan ng ibang babae ang aking asawa, lalo pat nalalapit na rin ang pag-iisang dibdib namin ni Andres. Anong iyong tinuran? Tama ang iyong narinig. Kaya't umalis ka na sapagkat isa itong malaking kamalian. Hanggang dito na lamang ay. Lucia? Gusto na ang malapis mong pagpapahirap sa akin. Stefano! Maraming tanong ang puso kong puno ng hinanakit. Bakit ang dalawang pusong nagmamahalan at walang ibang inisip kundi ang makapiling ang isa't isa ay pilit pinaglayo ng tadhanang walang kasing lupit? Bakit tila obligasyon naming ibalik ang pagmamahal ng ibang taong hindi namin hiningi? Bakit hindi kami pinagbigyan? Sa gitna ng mga katanungan ay sa isang bagay lang ang nakakasiguro ako. Ilang taon man ang magdaan, maghiwalay man kami ng landas at bumuo ng buhay na malayo sa isa't isa, siya pa rin ang nag-iisang taong mananatili sa aking puso at isipan.
Eres el único para mí. Nadie mas importa. Hindi ko kailanman mauunawaan kung paano kaming humantong sa ganito. Ngunit sa kabila ng mga nangyari, isa lamang ang aking napagtanto. Hindi ang mga dayuhan ng ating tunay na kalaban, kung hindi ang ating mga sarili. Ang ating sariling kagustuhan, kahilingan at kagagawan ang siyang sumisira sa buhay na ating hinahangad. Kung makalaya ang bayan mula sa mga Kastila, makakalaya na rin kaya ako mula sa iyo. Hindi ko man hawak ang kasagutan sa ngayon ay patuloy akong maninindigan para sa bayan. Ngunit hindi na muling aasa pa sa posibilidad nating dalawa. Salamat sa maikling panahon ng pag-ibig at sa mahabang panahon na babaunin ko ang sakit na iyong iniwan. Hanggang dito na lamang. Lo siento. Te amo.